hingi tayo ng public apology dyan sa mga kababayan natin sa Negros. Pasensya na kung medyo hindi naging maganda yung naging ugnayan natin. Humingi ako ng pasensya ron. Gusto ko rin naman talagang ikutin yan. Paliwanag ko na rin, no, kasi ang kaya medyo nahirapan akong ikutin yan eh. Medyo masakit kasi sa damdamin yung mga salitang pumasok sa akin diyan. Mahirap naman yun na naglalakad kami sa makin ng loob. Ikaw ba naman sabihan ng andyan na si Philippine Blooper, palamunin ng bayan, sino hindi sasakit ang loob doon. Nasundan pa nga doon sa nung nasa LGU na tayo, nasundan pa na high pitch tayo ron, kaya medyo sumama yung loob natin. Ayun, sa issue na pa-VIP tayo, hindi tayo pa-VIP, nananatili pa rin yung paa natin sa lupa. Wala naman tayong balak sumigat. Sadyang may lang ako rito, may mission para sa sarili ko. Yung closure na hinahanap ko para maintindihan nyo na rin kung ba't ako naglalakad sa buong Pilipinas. Buwat bata ako, hinahanap ko na yung tatay ko. Hanggang ngayon, ito na, sabi ko nga sa sarili ko, ito na yung huli kong hanap sa'yo. Pag di kita nakita, tatanggapin ko na wala ka na. Kaya lagi ako na sa mga LGUs natin, kumbaga, doon ako naghahanap eh. Kung saan ako dumating, saan ako nag-end ng activities ko, kung nandun siya sa lugar na yon, di niya ako puntahan. Gano'n lang kasimple yung ko ginagawang paghahanap. Kaya sa akin, medyo masakit tong yung ginagawa kong paglalakad. Kasi bukod sa yun nga, hinahanap ko yung kasagutan para sa isang anak at sa isang ama. Sana lang nakikiusap lang din ako. Pag naman kasi ganun yung mga klase ng salita. Kaya minsan pinapapatulan ko na rin yung mahaba na ng lalakad ko. Buwat kilometer 0 to Batanes hanggang Hulo. Pumasok pa ako ng Tawi-Tawi. Tapos ngayon bumaba ako dyan sa inyo. Kasi ito ngayon, nandito na ako sa Cebu. Iikutin natin tong Cebu natin. Yun lang naman kasi yung hiling natin sa mga kababayan natin. Ngayon, nakikita ko rin naman, laman ako halos ng social media. Ang labanan naman natin kasi sa social media, habang nasa mundo tayo ni Meta, engagement ang kailangan natin. Pag may na-trending, papasukan lahat yan. Saka wala naman akong problema sa kanila. Okay lang yun. Yung ulitin ko yung sa pa-VIP, hindi ako pa-VIP. Kung ginawa sa akin ng Mindanao, sukli lang nila yun sa akin sa ginawa kong paglilibot sa kanila na naipakita natin na sa mga mamamayan natin na ang Mindanao safe, tahimik na. Yun lang yun. Kumbaga sinuklian na lang nila ako ng ganong klase ng pagsalubong. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi to, ilang beses ko na sinasabi to, ang Guinness World Records, kumbaga secondary lang siya sa akin. Ang totoong mission dito, yung closure para sa isang ama at anak. Yun ang totoong mission dito. Kung itala natin sa Guinness World Record, di magandang sukli yun kasi yung naging pag-ikot natin sa Pilipinas, napatunayan natin na kayang ikutin ng Pilipinas sa pamamagitan ng paglalakad. May tumutulong naman sa atin dyan sa Guinness World Record, yung isa sa kababayan natin, isang liaison officer natin dyan sa Guinness. Meron tayong kababayan dyan, yun ang isa sa tumutulong sa atin. Kaya kung makuha natin to, di mas maganda. Pero yun lang talaga, yung totoong mission na to, yung closure lang. Kasi 8 years old ako nung yung tatay ko, kinuha ng barkada. After nun, hindi na siya bumalik. Nasa Nueva Ecija kami nun. Tapos, nung nawala na siya, kinuha kami ng
magulang ng mother side namin, kaya natira kami dyan sa Quezon City. Ayun, nangyari, after 10 years, teenager na ako noon, bumalik ako ng Nueva Ecija, piyesta sa amin. Habang nakapila ako sa isang Ferris wheel, bibili ko sa ticket booth nila, bibili ko ng ticket para sa makasakay tayo sa Ferris wheel. May isang kotse pula dito sa right side ko. May bumaba doon sa driver seat. Nilapitan niya ako, tinumbok niya ako eh. Pag tumbok niya sa akin, sinabi niya sa akin, sumama ka sa akin, pinapatawag ka ng tatay mo. So yun, dahil alam nga namin, bata pa kami, nawala na siya. Natakot ako, tumakbo ko. Sinumbong ko siya sa tita ko. Tapos, yun na, di na naalis sa isip ko yun. Buhay ba o patay, buhay ba o patay, di na naalis sa isip ko yun. Kaya kung ano naging buhay ng tatay ko, yung mga nakuha kong kwento, nakalap kong kwento tungkol sa kanya doon sa lugar namin, yun ang naging buhay ko. Kung ano yung naging trabaho niya, yun din ang naging trabaho ko. Kasama yon sa naging paghahanap ko sa kanya. Masakit din kasi isipin na bilang isang panganay, alam ng mga kapatid ko yan na bakit ako naging gala, bakit ako laging wala sa bahay. Nasabihan ka pa bilang panganay na wala kang silbing kapatid. Gaano kasakit yun, hindi nila alam yung dahilan na ito yung tunay na dahilan. Ngayon, bago ko sinimulan to, sinabi ko na sa kanila, sa mga kapatid ko na gagawin ko na itong Philippine Loop, kaya nag-training ako rito ng 10 months. 10 months sa training dyan sa academic oval natin sa UP Diliman. Yun na, nagsimula na ako. January 2, nagsimula na ako magtakbay. Binaybay ko na yun, kahabaan ng norte natin, hanggang sa Batanes. Pagbaba ko, binaybay ko hanggang dito sa Mindanao natin. Ito, pabalik na naman ako ng kilometer 0 para mag-end kasi nag-start ako niyan sa kilometer 0 natin. At doon din ako mag-e-end. Ito yung totoong, ayoko lang din kasi ayoko lang din na yung naging issue ko dun sa kabila, lumaki pa. At kung maintindihan nyo rin naman kasi yung side ko, kahit kayo, sasama ang loob. Medyo samain talaga yung loob ko kaya humihingi ako ng pasensya sa mga kababayan natin dyan sa Negros. Alam ko naman tayo mga Pilipino, may mababang loob tayo, kaya natin magpatawad. Pero para sa akin, yung ganunin, pagsalitaan ng ganun, ang sakit. Kaya nag-react din ako. So yun lang. Maraming salamat.